Ngayon mga kababayan, ano ang pinahiwatig ng gobyernong ito? Ang gobyernong ito ay itinatago nila hindi lang pagnanakaw nila kundi yung pagiging incapable nila sa pagpapatakbo ng bulok na ahensya ng DOJ. Right? So gusto ko lang sabihin sa inyo, bakit ni isang mainstream media, o ano, takot na naman kayo? Dahil gugurgurin na naman kayong ganyan. Ni isa sa inyo, walang nag-uulat sa bayan. Hindi niyo sinasabi kung buhay pa ba sila o mga nategi na or naka-life support ba sila, di ba? Kasi in the past, nagkaroon ng bypass operation, di ba? Nagkaroon siya ng cardiac problem din, heart problem din. Yeah, walang balita sa mainstream media. Actually, bago ako nagulat sa inyo, bago humarap sa bayan, bago ako humarap sa inyo, ay nag-research ako kung baka naman naulat na. Pero confirm po na siya ay inaaratay na. So ano ito, karma? Ito ba ay singil na ng langit? Siningil na ba sila ng kanilang kahayupan kay dito sa Bucor, kay General Bantag, kay Teves, yung mga issue na yan, di ba? Si Rimulya ang gasakar-sakar gidira. Epal-epal gid siya dyan, o di ba? So ngayon, mga kababayan, ang Department of Justice Secretary Remulla na sangkot sa panggigipit, lahat, ay hindi natin isa-isa yung mga pinagagawa ng jutang Genemes na yan. Alright? Mukhang sinisingil na siya ni Taning. Di ba? Hindi Taning yung Taning natin. Iba na lang word natin. Baka sinisingil na siya. Sabi ko nga, hindi naman tayo nag-wish ng masamang may mangyari sa ating kapwa kasi lahat naman tayo may mga nangyayari. Lahat naman ng tao pwedeng magkasakit o pwedeng mamatay dahil masyonda na. Ang nagiging problema kasi dito, kaya tayo ganitong yung emotion natin na sometimes gusto na lang natin silang bug. Dito may hawak-hawak kong stick. Tusukin ko naman kay Pai ni Lisa. Tusukin ko naman yung kay Pai Labom Lisa. Yan. Di ba? Para susunod na yung kay Pai niya. But anyway, so, isinisikreto sa taong bayan, sa inyo. Karapatan ninyong malaman, mga palangga, kung buhay pa ba sila o hindi. Kasi pinapasweldo sila ng taong bayan. May hinahawakan silang posisyon. Di ba? Nandiyan yung panatilihin ng peace and order sa bayan. Ang dami, pero lahat naman yung mga ka-eklabusyan lang naman yan, etchos-etchos lang. Na kunyari ay sila ay may mandato na ganito, ganere. Pero ang totoo, sa gobyerno ni Kuting, puro kasinungalingan, puro kabalbalan. Sige nga, I challenge you mainstream media. Bakit walang ni isa sa inyong umuulat na si Bonjing, si Boying Remulla, ay nakaratay sa St. Luke's? Okay? Hindi lang ma-confirm ng source natin kung dalawa ba sabay. Inaratay siya ng CA or pero itong close encounter niya yung ayan. So, nasaan si Remulla? Buhay pa ba siya? So, doon sa isang source natin, confirm na 100% kasi BFF niya si Remulla. Kala mo Remulla, yung BFF mo. Katabi mo sa bed. Chinuchorva ka sa akin. Di ba? Inaano ka, yung puting ahas. So sabi ko sa inyo yung puting ahas ko, minsan katabi nyo sa pagtulog. Pero ang point of view natin dito mga kababayan, di ba? Bakit? Di ba pansinin nyo? Pinuntahan ko yung kanilang website. Tinitingnan ko yung mga news articles. Tama ba? Yung mga latest articles. Then yung kanilang Facebook page. Kasi madalas, bida-bidahan si Remulla dyan, di ba? Siga-sigaan. So bakit ka nanahimik? May obligasyon ka sa taong bayan kasi bawat hininga mo, makyoho man yung hininga mo, or what, bayad yan ng taong bayan. At bawat kamkam nyo sa Pogo, bawat panggigipit nyo sa DOJ, mga ginayupak kayo, bayad yan ng taong bayan. So karapatan naming malaman kung humihinga ka pa o hindi.
Ano kayo, 3 weeks? Kasi kung 3 weeks kang, I think baka more than, baka almost a month. Tignan nyo. Make sure nyo, i-google, tignan nyo kung kailan siya ang last na kanyang, what do you call it? Ang kanyang portrayal dyan sa kanyang Facebook page. 'Di ba? Ang tagal, tahimik. Tignan nyo yung media now. Wala kang makikitang substance. 'Di ba? Sa mga ulat, kundi puro bango kay Kuting kasi nga, naulat nga natin sa inyo kagabi na they are deprived. They are sinusuppress sila ng gobyerno ni buwaka ng Inang Lisa at Kuting. Kaya nga dapat, sabi ko nga sa inyo, dapat si Kuting matagal na yan na impeach. Matagal na yan dahil nga betrayal of public trust, hindi siya nagpapatakbo ng bayan. Hindi siya ang commander-in-chief, kundi under Disaya. Okay? Under Disaya. Balik tayo kay Boying Rimulya. Kayo, DOJ, mga undersecretaries mo, kayo dyan, lahat kayo ng nasa Malacanang, hindi ba kadyutahan yung ginagawa nyo? Ito, itong stick ni Harry Potter. Pag tumusok to sa inyo, aratay. Teka, tignan natin. Parang dito si Lisa banda dito. Nakaupo dun sa Japan. Ito. Ayan. Right? So pag tumama itong stick ni Harry Potter sa inyo, aaratayin talaga kayo. Di ba? Wala akong kinalaman dyan. May power ito, tandaan ninyo. May power ito. Pinabasbasan ko na to. Kaya kakarmahin kayong lahat dahil what? Nilalapastangan nyo ang taong bayan. Kung kayo ay mga ordinaryong citizen, ipagdadasal ko pa kayo na maging maayos ang inyong, buhay and everything. Pero nakasalalay ang kinabukasan ng Pilipino dahil ang mga bilyones na pera ng bayan nilalastay nila. O sinong nagbayad ng ng bill mo? Rimulya, pera na naman ng bayan. For sure, pera na ng bayan. So imagine niyo mga kababayan, ito, tignan niyo tong picture na ito, kaya nakakagalit. Pero gusto ko magpa-cool ngayon kasi kanina high blood ako. Pero actually, ang blood pressure ko 120/80. High blood lang, na chika-chika lang. Dahil mataas yung boses ko. Ngayon, ganito. Kung gaano ka-unfair ang nangyayari sa ating bayan. Sinisikreto ng mga buwaka ng GNMS, katulad nitong DOJ, ang pagkaratay nila sa ospital. At the same time, sabi ko nga, bawat hininga nila, kumukubra sila sa pera ng bayan. Right? Tapos ngayon, maliban sa kubra, okay, yung kubra yung sweldo, kumukubra pa sila kasi may mga taong nagti-take over habang sila ay nakaratay. Na supposedly transparent yan sa taong bayan na inuulat namin ang DOJ Secretary ay hindi na makakagulapay dahil ang kanyang kipay, ay wala pala siyang kipay. Ang kanyang lapay ay kumakaway-kaway, mga ganon. 'Di ba? Inuulat ko sa inyo na ang DOJ Secretary ay malapit nang mamaalam at dahil nakulam ng isang langgam, mga ganon.